Okay, alright. Update po tayo sa kaganapan for today patungkol sa Kimpaw ganap, guys. Ito yung mga balita natin sa ngayon, guys. Bago natin umpisaan nating balita ay gusto ko lamang po introduce sa inyo ang ating YouTube channel. Pasok intro! Okay, alright. Heto naman tayo, guys. Tayo dito sa ating legit na sources, guys. Simula pala nung nagkatambalan sila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu, ay may nabago pala kay Paolo Avellino. Ayon dito sa ating mga nasagap na balita, ay tinigil pala ni Paolo Avellino yung kanyang bisyo, na kung saan yung kanyang bisyo ay umiinom ng alak. Normal lang naman yan kasi sa isang lalaki o babae na magkaroon ng bisyo basta may limit lang siya. Pero ito si Paolo Avellino ay tinigil niya talaga, totally daw. At napakasaya naman ni Kim Chiu nung narinig naman niya na tinigil na ni Paolo Avellino ang kanyang pag-inom. Ayon kasi dito, guys, mga nasagap na balita, ay si Paolo Avellino ay nagkaroon ata ng, kumbaga is hindi siya makahinga ng husto simula nung pumunta sila sa selebrasyon na kasama si Kimi. Siyempre, sa isang selebrasyon kasi, guys, ay hindi mo talaga maiiwasan na mapapainom ka dyan. Kasi nga, ang selebrasyon, hindi naman matutukoy yan na selebrasyon kung walang inuman. Diba? Kaya ito, guys, nagkaroon ng alarming sa health ni Paolo Avellino dito at siguro sinabihan din siya ni Kimi na medyo tigilan na niya ang kanyang bisyo na pag-inom. Kumbaga, guys, hindi naman sa tigilan kundi dahan-dahan lang siya. Ngayon, guys, paano napatunayan natin dito sa ating legit na sources na si Paolo Avellino po ay nakikinig kay Kim Chiu, na kung saan ay mas maraming nagsasabi kasi noon na base dito yung noon yung sinasabi natin, guys. Babase ko lang yung noon at saka na yan, guys, para sa idea ng karamihan. Noon kasi, guys, siyempre, si Paolo Avellino po ay mabarkada din yan. May mga barkada din po siya. Normal lang naman yan sa isang tao na mabarkada at magkaroon ba ng konting may mga yung mga bisyo ba. Siyempre normal lang din yan. Bilang isang tao, pag may mga kaibigan ka, hindi mo talaga maiiwasan na mapapainom ka dan o nakakaroon ka ng kumbaga is may mga bisyo ka din na hindi mo talaga maiiwasan kasi ang bisyo kasi, guys, is pag may mga barkada ka, talagang expect mo na yan sa kanila at sa mismong sarili mo. Kaya ito, guys, napansin natin ito noon kasi si Paolo Avellino is mabarkada din po siyang tao. Kumbaga, may mga close friend din po siya sa mga showbiz at non-showbiz, gaya din ng kanyang mga pinsan. Of course, pag nag-i-entertain kasi mga lalaki, mga bisita, guys, expect mo na yan na may kasamang inuman na yan. Hindi na yung kwento-kwentuhan lang, di ba? Lalo't pag yung matagal kayo hindi nakikita, normal na lang sa kanila yan. Kumbaga, normal na lang sa kanila na may gano'n na sistema sa kanila. May anong pansin kasi ng mga netizen dito. Ayon dito sa ating mga napansin din na sa kanila din ay simula nung naging sila ni Kimi at simula nung nagkaroon ng celebration, napagtanto kasi daw ni Kimi na parang may iba kay Paolo Avellino. Pagdating daw sa inuman is parang yung babad na babad daw siya. Lalo't pag yung mga kasama daw niya na nagiinom, yung mga barkada niya na long time ago na nila nakikita ba. Kumbaga, bihira lang silang nakikita. That time pala, guys,
that time pala is parang nagkaroon ng yung si Paolo Novelli, parang after that, after yung sayahan mo, yung celebrasyon, nagkaroon nata ng kwan si Paolo, parang sumakit daw yung kanyang dibdib. At nataon naman doon na nandun si Kimi. Siyempre, bago pa lang kasi sila nung guys. Isipin mo yung bago pa lang kayo and then, hindi naman basta-basta na i-advise agad ni Kimi kay Paolo na o ganito, ganyan. Siyempre, kailangan pa rin po nila yung makilala yung isa't isa or very, yung alam mo na. Gaya din naman tayo yan guys na kung hindi mo masyadong close yung tao or yung kilala mo pa lang siya sa mga terms na yung mga roles lang, hindi naman natin pwedeng basta-basta mabigay ng mga payo as long as if they ask, di ba? Ganyan naman kay Kimi, kaya may respeto si Kimi sa kanyang sarili. Kaya guys, ito yung nangyari. Habang nakikita daw ni Kimi na parang lumalala na yung pahinga ni Paolo, parang kumbaga is naghahabol hininga daw siya na finally. Kaya yun na yung dahilan kung bakit sinabi ni Kimi sa kanya na medyo bawasan niya na yung kanyang pag-inom kasi nakakasama yan sa health. At alam naman din natin na si Kimi guys is isang Chinese at iyan po ay pagdating sa health sa kanila is very conservative po sila sa kanilang sarili. Kaya nga po, nung in-advisean siya ni Kimi na ganon, ay doon na po natin nakikita si Paolo Avellino na instead na makipagbanding sa mga ganon na terms, yung mga inuman o kung ano man dyan, ay mas minarapat nyo or mas minabuti po niya na mag-jogging kasama yung kanyang mga nakada. Yun kasi ngayon guys, pansin natin, yun na yung mga banding ni Paolo Avellino sa ngayon guys Yung mag-jogging sila ni Kimi kasama yung kanilang mga barkada. Yung mag-exercise sila. At ito pa guys, dahil daw sa advice ni Kimi na iwasan na ni Paolo Avellino yung uminom ng alak or titikin ng alak. Hindi naman ibig sabihin na yung to pa rin ay i-stop daw ni Paolo Avellino. Hindi naman ganun yung sinabi ni Kimi daw sa kanya guys. Kumbaga lang is bawas-bawasan lang. Kumbaga control lang ba. Pero ang ginawa daw ni Paolo Avellino para daw hindi daw siya ma-immune sa pagiging alcohol na term ay talagang siya na daw yung kusang mag-desisyon na itigil ng pag-iinom ng alak at mas minabuti pa daw niya na yung instead na iinom ng alak ay magkasama na lang sa mga exercises ng kanyang makasama o pagrupo. At yun po ay malaking pagbabago ni Paolo Avellino sa kanyang sarili at sa kanyang mga kumbaga sa kanyang pangangatawan. At lalong-lalo na si Kim Chiu dahil napakasaya ni Kim Chiu guys. Nung nakita niyang hindi na po umiinom si Paolo Avellino. It means po yan guys ay yung advice ni Kim Chiu sa kanya ay hindi po niya binaliwala. Kundi kaya ay binigyan po niya ito ng worth, mahalaga. Baga is binigyan niya ito ng halaga kasi ito naman ang advice naman ni Kim Chiu sa kanya guys. Hindi naman ito para kay Kim Chiu kundi para dun sa kanyang sarili. At iyan kita naman natin ang very healthy na sumunod si Paolo Avellino. Simula nung naging katabal niya po si Kim Chiu yan guys ay doon natin napagtanto na yung pangangatawan ni Paolo Avellino ay alagang-alaga na on that time. Kita naman natin hindi pa halos tayo. Hindi tayo makasalita or halos tayo hindi tayo makareact na o yung ganyan or yung ganito. Wala pong ganun. Kasi nakikita naman natin sa kanila na yung pag-disiplina ni Paolo Avellino sa kanyang sarili ay nakikita naman natin mismo sa kanilang dalawa kung ano yung magiging resulta ba. Kaya dito natin namamalayan guys o dito natin mapagtanto na
lahat naman na ginagawa nila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu sa kanilang sarili ay todo effort sila niyan guys para sa kanila kasi ang fantasy sa kanila kumbaga is mas pabor kasi sila sa terms na yung health is wealth. Kasi ang pera naman, isipin mo to, kasi ang pera naman guys, kahit nasaan ka man or kahit kwan naman ka, baga is kahit nasaan ka man, ay nakakahanap ka pa rin ng pera. Kumbaga guys is, ang pera sa kanila, nakahanap yan. Pero ang health ay hindi yan nakahanap. Kumbaga, mas importante pa rin ang pagiging healthy kumpara sa maraming pera. Kasi nga, ang kasabihan kasi ng mga Chinese guys, na kagaya ni Kim Chiu is, ang pera is nakikita, pero ang health na, kumbaga, ang kalusugan, ay hindi mo yan pwedeng ipagkait sa mismong sarili mo. Dapat yan, pagkalusugan ng pinag-uusapan ay 100%. Kahit gaano karami yan no pera, kung yung kalusugan naman, ay hindi na, kumbaga is hindi na ito saklaw or hindi ka na okay, ay siyempre mamamatay ka ng wala sa oras. Iyan po yung kasabihan kasi na at least is tama naman kasi yanas naman tayo guys, kahit ano naman yung kayod natin is pag ikaw naman nagkasakit, siyempre useless ang pera, di ba? Hindi ka rin masaya balungkot ka pa din yan yung nasa isip ng Kim Pao sa ngayon, yung patuloy po silang umaarangkada dahil alam po nila sa kanilang sarili na ang pagiging healthy ay walang katumbas yan kahit mayaman ka man or mahirap ka man. Pag healthy ka kasi, kita mo naman, di ba? Kaya dito natin mapagtanto guys na si Kim Chiu ay talagang pinatunayan niya sa kanyang sarili na ang pagbibigay ng idea or advice kay Paolo Avellino ay isang karangalan din yan para kay Kim Chiu dahil siya po ay partner na ni Paolo Avellino sa nila. Maraming mga netizen na nagsasabi na maswerte si Paolo Avellino kay Kim Chiu dahil hindi po ito kagaya ng mga iba na si Kim Chiu po ay si Kim Chiu po ay hindi na bibigay ng mga payo. Si Kim Chiu guys, alam naman natin na si Kim Chiu guys ay malaga naman siya based din niya kay Sian din noon. Kasi ang pagto kasi ni Sian ni before na si Kimi daw ay masyado sa health consciousness niya sa sarili, ba? Mahalaga din daw yan kay Sian. Pero ang nangyari lang kasi sa kanila is, alam mo na, nagloko yung isa, kaya yun. Di naman natin expect na ganun talaga paghihiwalay sila sa ganun na, ito ba, hindi naman natin kalain na ganun talaga kahirap or ganun yung mararanasan ni Kimi, di ba? Wala naman sa idea natin yung ganun yung mararanasan niya guys. Wala naman yun sa atin. Ang importante lang naman sa atin is yung maging masaya sila at masaya na rin tayo. Yun lang, di ba? Yun yung napakasarap dito, pakiramdam ba? Kaya na yan guys ay dadako naman tayo sa mga ibang issues na kung saan naman po ay para man tayo guys ay itong si Darren Espanto na to ay kilala naman natin sino ba naman ang hindi makakakala na hindi kilala si Darren Espanto, di ba? Halos lahat naman tayo dito guys is kilala natin si Darren Espanto. Ayan guys, ayon dito sa ating mga legit na sources ay ito pala si Darren Espanto bago pala pumasok sila Kimi at si Darren Espanto sa Showtime na usan po ay sila yung nag-host ay nag-exercise o nagsasabay muna sila na mag-exercise ba? Kumbaga is kasabay nila
yung si Kimi or si Darren Spantron nag-exercise bago pumunta sa Showtime. Ito dahil palaging kasama ni Kimi si Darren Espanto, hindi daw napigilan ni Darren Espanto guys yung pagtatanong kay Kim Chiu. Pati na rin pala itong si Darren Espanto ay hindi rin pala niya napigilan yung magtanong sa Kim Pao kung ano na yung kaganapan for today nila. Dahil isipin mo ito guys yung hindi mo halos napapanong mo kasama mo sa show dahil siyempre sobra namang busy ninyo ba? Busy kayo sa lahat, busy kayo dito, busy kayo dyan, tapos busy pa kayo sa Showtime. Of course, hindi mo na siya napapanong sa mga tanong na pens. Itong si Darren Espanto parang napaparanta daw siya na tanongin si Kim Chiu parang lang ito. Pero ayon dito sa ating legit na sources is totoo daw yung balibalita na si Darren Espanto isa din pala siya na nagbubuking kay Kim Chiu sa Showtime. Hindi lang pala po si Vice Ganda. Kasi itong si Darren, yung mga pagtatanong daw kasi ni Darren Espanto is yung may mga meaning guys. Pero syempre, hindi naman ganun ka-vocal si Darren magtanong kay Kim Chiu. Kaya itong si Kim Chiu, instead na sagutin ng normal or sagutin ng diretsahan yung tanong ni Darren, umiiwas daw ito sa mga intriga ba? Kasi nga, ito daw yung sinasabi kasi ni Kim Chiu dito guys na. Kaya daw siya umiiwas sa mga tanong dahil nga pag halimbawa, tanong si Darren, of course, mabablog yan Ito naman si Kim Chiu, takot siya sa mga ganun sequel. Kumbaga takot siya na umamin sa Sokmed. Kasi nga, maibablog ka agad yan. At ang kinakapakutan naman ni Kim Chiu, yung maibablog siya ba? Yun yung kanyang kinakapakutan. Pero mas si Darren, syempre, gusto na talagang malaman yung katotohanan yung ano talaga yung exhibition nila. Kumbaga is ano talaga yung real score nila. Pero ayun daw dito kay Kim Chiu guys is sabi daw na ang gusto daw niya sa isang relasyon is yung may label. So, ano sa pakiramdam ninyo guys yung may label na term ni Kim Chiu dito? May label ba na yung label na sabihin natin is wala na bang limitasyon yan? Or yung label na hanggang saan ba talaga yung anong label talaga ba yung hinahanap ni Kim Chiu? Di ba? Kasi sabi ayon dito sa ating mga nasagap na balita, sawa na daw si Kim Chiu sa mga relasyon na yung kwan ba, yung kilkilig nila or something na yung pinapakilig lang yung mga tao. Ayaw daw niya yung ganun kasi gusto daw niya is yung may label. At ang sabi pa niya dito na hindi naman daw siya takot sa commitment. Pero takot daw siya sa mga tao na nang iiwan. Sabi nga niya, kumbaga guys is parang ibig sabihin ni Kim Chiu dito guys is ready na siya. Kasi nga po, mismo siya nagsabi na hindi siya takot sa commitment. So, ibig sabihin nun, ready na siya. At marami din mga netizen na nagsasabi na si Paolo ba ay ready na rin ba sa commitment? Kaya, sabi ng mga iba dito guys, tinanong din daw siya ni mga kasama nila sa show kung yan niya po, si Paolo ay ready din ba kay Kim Chiu about sa kanyang mga ganyan na issues ba about sa mga commitment na yan. At ang sagot daw naman ni Paolo dyan ay depende daw kay Kim Chiu kung ready na siya, ready na daw din si Paolo Avellino. Kaya dito guys, napagtanto natin dito na yung dalawa ay ready na pero naghahanap lang talaga ng right timing. Yung right timing para sa kanila. Para sa ganun ay maiiwasan nila yung mga bad issues kasi nga po mahilig si Kim Chiu sa mga feng shui, diba?
Karamihan kasi sa kanila, yun yung kanilang mga habits sa feng shui niyan. Kaya, umiiwas din si Kim Chiu sa mga ganyan na terms. At yan po ay naiintindihan din natin dahil kanya-kanya po tayong taktika pagdating sa tradition. At iisipin din natin guys na respeto natin yung tradition ni Kim Chiu dito. Kaya hanggang dito na lang po yung ating updates at maraming salamat guys. Alam kong kayo ay aking taga-sunod or kayo ay nanonood sa ating videos at maraming salamat at God bless po sa ating lahat.